Sa programang Kabayan, ngayon naman ay pag-usapan natin itong illegal recruitment. Meron pala mga peking mga pinapadalang mga trabahador dyan sa Poland. Alamin natin ang balitang yan. Ito, makakausap natin ang USEC, Undersecretary ng Department of Migrant Workers, DMW. Walang iba kundi si USEC Bernardo Olalia. USEC, good morning. Si Danny Buenafe sa Kabayan. Good morning po, Sir Danny, at good morning po sa mga nanonood sa inyong programa. Nako, maraming salamat po. Nako, sigurado maraming mga interesado. Alam nyo, pag overseas jobs, talaga sila na-entice, di ba? Pero ito pala, bad news. Meron kayong na-uncover nitong illegal recruitment at trafficking no, ng mga manggagawa natin. At napasara nyo dito sa Santa Ana, Manila. Bigyan nyo nga kami ng konting detalye dito, Yusek. Tama po kayo, Sir Danny, ano? Alam niyo po, kahapon kasama namin si Secretary Hans ng Department of Migrant Workers at ang buong team ng Migrant Workers Protection Bureau. Isa po itong focal office na kung saan ang main program nito ay pugsain at i-prevent ang illegal recruitment. No? So dalawang proceedings po ang ginawa natin kahapon sa Santa Ana. Una, may entrapment proceedings tayo kasi na-identify natin yung nambibiktima mismo. At meron tayong mga katuwang na si IDG na sumama po sa atin para magpanggap ng mga workers. Kaya siya po ay nahuli natin. No? So siya po ngayon ay kasalukuyang humaharap sa isang mabigat na kaso. Pangalawa, siyempre, napag-aalaman natin na yung kanilang ginagamit na unit doon sa isang lugar ay ginagamit bilang pang-recruit ng mga workers na illegal na at hindi naman sila lisensyado at wala silang karapatan, no? Kaya tayo po ay nagsarado, no? Ipina-close natin yung kanilang unit at permanente na po 'yon at iyan po ay matibay na alituntunin ng ating DMW kapag ikaw ay nagpanggap na recruiter, dapat lisensyado ka at authorizado ka ng Department of Migrant Workers. Yusek, pwede naman natin pangalanan na, no? Yung itong pangalan nitong consultancy para at least medyo maabiso na at maalarm maalerto yung ating mga potential na magiging biktima. Tama 'di ba yung Venancia Consultancy? Opo, Venancia Consultancy po yung ating sinarado kahapon at napag-alaman natin na hindi bababa sa 20 yung kanilang naloko na at dalawa doon sa 20 ay mismong nagpunta sa ating tanggapan dito sa DMW. Ipinakita yung halaga ng pera na naibigay na nila na hindi bababa ng 200,000 pesos bawat isa. Bawat no? isa? Wow. At ang sweldo na inoffer ay 80,000 bilang isang welder papunta po ng Poland. Okay, so bali itong mga 15 na sinasabi niyong mga naging biktima, hindi pa talaga sila nakakaalis. Parang entrapment, no? Nakuha yung pera doon sa mga inaresto. Tama ba, Yusek? Opo, hindi pa po nakakaalis kasi talagang hindi makakaalis, no? Kasi nga peke no? Sa hindi dumaan sa DMW at wala silang tinatawag na exit clearance sa amin, yung Overseas Employment Certificate na tinatawag natin. Kaya hindi sila makakaalis at buti na lang nagduda yung isa doon sa mga niloko nila at pumunta sa Department of Migrant Workers at nag-verify at napag-alaman nga na dahil peke, kami po ay gumawa ng agarang hakbang para hulihin at isarado yung agency na ito. Pero Yusek, before this entrapment operation kahapon, meron na ba silang napaalis na ng mga dati ring biktima? O ito lang ang unang pagkakataon na dahil naka-receive kayo ng report or kaya sila na nasawata kaagad ito mga suspect? Ang kagandahan po nito na tuntun natin kung saan yung lugar nila at napag-alaman natin na wala pa silang napapaalis dahil yung employer. Yung employer po na sinasabi nila ay hindi accredited sa Department of Migrant Workers, no? At dahil hindi siya accredited, hindi siya mabibigyan ng dokumento at hindi natin alam kung blacklisted nga siya. Kaya po, 'yon, ang ginawa natin agad ay hinuli natin yung mga nambibiktima na ito. Bali, Yusek, ilan sila yung arestado? Dalawa po yung ating nakita kahapon. Isa yung naabutan ng pera at yung isa ay co-staff nung hinuli po natin. Okay. At sila po ngayon ay nasa CIDG at kasalukuyan po inaayos yung inquest proceeding para iharap sila sa piskalya at haharap po sa large-scale illegal recruitment case. Di ba pag illegal recruitment na ganyan, di ba non-bailable yan? Pag may arrest na?
Di ba? Kapag po large scale, more than 3 victims, sigurado po yun. Wala pong bail at hindi po natin papayagan yon at ang kasong hahantungan po niyan ay life imprisonment ang penalty. Kasi nga, kung ito ka, di ba, so ilang biktima yan? 15. So that's considered large scale na, di ba? Na illegal recruitment. Di ba? Opo. Large scale po siya talaga. At napag-alaman din natin na malakas ang loob dahil wala man lang barangay permit, wala mang DTI, walang BIR, walang mayor's permit. No, kasi yung mga iba nating sinarado at hinuli, yung iba diyan, mayroong pang compliance kunyari sa LGU, sa BIR, sa barangay. Kaya titignan mo pag pumasok ka sa opisina, makikita mo na lehitimo sila pero yung pala hindi sila otorisado ng DMW. Pero bali in this case of Binancia, patong-patong pa pala to. Talaga wala pa pala mga business clearance. So ibig sabihin hindi lang illegal, large scale illegal recruitment ito, Yusek, di ba? Parang marami. Tama po kayo. Tama po kayo. At yung lugar nila, kung titignan ninyo talaga, kung iso-surveillance ninyo, hindi po talaga pang opisina. Pang-kwan po yun pang residensya at saka pang studio type kasi nasa first floor na napakahirap puntahan, napakahirap at maliblib pa na lugar. At talagang wala talagang interest kundi mambiktima lang ng mga kababayan natin. Pero sino ang parang contact naman nila sa sa Poland? Sa Warsaw, Poland ba to? Bound sana? Oo. Opo. Meron silang ginagamit na isang ahensya na lehitimo, no? Ang nakita namin sa modus operandi nila, yung mga aplikante nila, papalabasin nila na ire-refer nila sa isang legitimate agency. Kaya lang, nung nakita natin yung job orders at saka yung rehistradong mga employers nung agency na yon, ay walang ganung pangalan na employer at walang ganun na accreditation. Kaya nahuli natin na hindi talaga totoo. At iimbestigahan pa natin kung totoo na may connection sila doon sa lehitimong agency na ito dahil kung meron po, ay pati yung legitimate agency na yon ay sasampahan po natin ng kaso. Okay. So yun nga, ang parang trabaho is welder at saka factory worker sa Poland. At tapos ang sweldo ay 1,200 euro. Ito ang sabi sa akin na buwanang sahod na parang ito ang assurance, 85,000 pesos. Ganon, di ba? Ang pangako. Tama ba? Opo, malaki po kasi yung kanilang binibigay na offer kaya marami pong kumakagat at karamihan sa kanila nga ay mga taga-probinsya at siyempre kawawa naman by word of mouth nalalaman nila na may mga ganitong nagpapaalis kunyari pero hindi naman pala totoo kaya yun po ang ating ginawa. So nakakaawa dahil yung mga iba dyan nangutang pa no? Para talagang kala nila mukhang totoo, legit, no? Pero ano ho bang bago kita bitawan, Yusek, anong pwede mong panawagan sa iba pa nating mga kababayan na very enticed dito sa mga ganitong klaseng mga overseas jobs Ako sir, tama po. Unang-una nananawagan kami sa mga OFWs natin na niloko ng ahensya na ito sa Santa Ana. Yun po yung kanilang unit nandoon. Kung kayo po ay nabiktima, pumunta po kayo, dumulog kayo dito sa aming departamento sa Migrant Workers Protection Bureau ng DMW dito po sa Ortigas, Corner EDSA at sasamahan po namin kayo magsampa ng kaso at nang sa ganon makakuha po tayo ng hustisya. Unang-una, red flags po. Tandaan po natin kung kayo ay mag-a-apply abroad, kinakailangan dumaan sa tamang proseso po, no? Kinakailangan pumunta sa DMW para malaman natin kung accredited o rehistrado yung employer at yung agency. Ayun, Yusek, maraming salamat at congratulations at least nasa wata natin yung ganyan mga illegal recruiter. Thank you, Yusek, sa oras. Katuwang po namin kayo. Maraming salamat din po at mabuhay po kayo. Okay, yan ho si Yusek Bernardo Olalia ng Department of Migrant Workers. So, paalala lang ho sa mga nag-a-apply ng trabaho sa ibang bansa, naku, suriin nyo mabuti kung sino yung recruiter. Kita nyo yan di ba? Ang laki-laki ng offer, 85,000 pesos. Wala pala talaga na trabaho dyan sa Poland. Anyway, tuloy-tuloy na tayo sa programang Kabayan. At sa puntong ito, mainit pa rin usapin itong impeachment trial. Sa Lunes na ho, ang